Okay, magandang hapon po sa inyo lahat and we welcome you back to our Sports Corner PH interviews this time for Wednesday, April 9. Mabuhay ang mga magigiting natin mga Pilipino kasi po, ngayon po ang araw ng kagitingan. Pinagdiriwang po natin ang Bataan Death March noong dekada 1940s. Kaya saludo tayo sa mga magigiting at mahuhusay natin Pinoy, lalo na ang ating mga national athletes po natin. Anyway, ang ating guest natin ay of course, kakauwi lang galing sa Amerika kung saan nakapag-uwi ng tansong medalya po sa nagdaang World Indoor Athletics Masters Championships last month. At mas lalo pa natin kilalanin po siya. Please welcome in sa ating program, Miss Brenda Ramos Sinampan. Miss Brenda, magandang araw po. O Mrs. Brenda pala. Mrs. Brenda, magandang hapon. Welcome to Sports Corner. Magandang hapon po, Sir Gav. Isang bronze lang po yung pinanalunan ko, sir. Tansong medalya ngayon. Tansong medalya ngayon. Isang, Tanso, kasi yan yung Tagalog ng bronze. Tanso, medalya. oh. Alright. So, patingin mo muna mga followers natin. Okay, magandang hali po sa lahat. Yan. So, thank you so Sana po much. ma-inspire kayo sa sir. Thank you. At sigurado ako, pagkatapos nitong ma-interview, I'm sure yung ating mga followers natin ay marami kayong mapupulot na aral na at inspirasyon nga dito sa ating panayam na ito. So, una, kamusta na po kayo right after nitong pagsabak nga dito sa World Masters Indoor Athletics Championships kung saan nakasama ninyo yung ating mga miyembro ng ating Masters athletes sa track and field. Masayang-masaya naman po, sir. At saka back to reality na agad. Nandito na tayo sa school, bumalik sa school, nagturo na ulit with my students. And masaya na naman po ako na kasi nakasama ko na naman po ulit yung mga mahal ko sa buhay, my family, my friends, especially yung mga estudyante ko na nag-aantay sa akin sa school. Oo, kukwentuhan natin ng konti maya-maya yung inyong journey na rin sa pagiging teacher and of course sa pagiging ina na rin. Pero bago yan, una sa lahat, alam natin, napaka-busy mo na sa training ninyo the past days going into the competition. Ano yung mga events na sinalihan nyo during this World Masters Indoor Athletics Championships? At ito ba yung pinakauna ninyong stint pa lang para dito sa team natin on a world level? Opo po, kasi yung dati kong nilalaro in World Master is the 100, 200, and hurdles. Ito pong tatlo ngayon na ni-register ko ay bago po sa World Master. Puro bago po na tatlo. Oo, pero yung last competition ninyo was way back last year. It was the Asian Championships, no? No po, sir. Sa World Master din po sa Sweden. Okay, sa World Masters na rin. Pero at saka sumabak ka rin na nga pala doon sa sa Asian Philippine Masters Indoors Opo, Championship diyan sa Pasig, no? Kinover natin 'yan before. opo, opo. Ayan. So, kamusta na yung preparations para dito sa event na ito? I'm sure galing ka doon sa mga nagdaang competitions. Alam ko, unti-unti kang na kakaroon ng significant progress sa inyong performance output, ika nga. Pero, what made you special para sa inyo? Ito mga pag-aanda yung puspusang training para dito sa World Masters Indoor. Yung training talaga, especially the preparation is napakahirap. Balancing my time, my career, and balancing my training, talagang limited yung time. Pero talagang time management is very important para mabigyan ko ng time my training every night. Home training lang kasi ako, sir, at napakapalad kapag napupunta at napapagawi ako sa Maynila kasi binibigyan ako ng time ni Coach Edward Obiena with Madam Judith para bigyan ng training, formal training sa pole vault. Oo, Kaya, kumbaga,
quality over quantity, napakahalaga yon sa training. At alam po natin, pole vault, dyan kasi nagmula ang isang EJ Obiena na world number 4 ngayon sa pole vaulting. Pero bakit pole vault yung isa sa mga events? Bukod niya sa pagiging napanood niyo lagi si Obiena na naglalaro sa mga international competitions, ano ba yung pinaka-memorable para sa inyo? Bakit isa sa mga events ninyo na sinalihan ay pole vault? Kwan po, na-invite ako, nung umpisa kasi ito sir, nung PIMA, kumbaga binudol-budol ako, parang in-invite, parang just for fun. So ni-register ko naman, in-invite ako ng mga pole vaulters na kasama namin sa PIMA with Sir Ed, Sir Jose, at Ma'am Judith. Kaya ni-register ko. And that time, nakatalon ako na 1.95. Unexpected yon 1.95 meters. At yun pa lang yung first time natatalon ako. Kaya umabot and then sabi ni Coach Ed, pag nagkaroon ka ng training, tataas pa yan. Sabi niya, kaya doon ako na-challenge. Gustong-gusto ko kasi ng challenge, sir eh. Doon ako na-challenge na, why, na yun muna yung i-register ko naman this time. Kaya isinali ko yung pole vault sa event ko, this WIMAC Indoor. Okay. At of course, ang pinaka-main event na nyo sinilihan, ito yung nagpanalo sa inyo ng bronze medal, ay yung pentathlon. Pentathlon po. So, sa mga viewers natin, kasi may modern pentathlon kasi yung sa yung five sports ika nga. Pero para dito sa mga viewers naman, kasi may pentathlon event nga sa athletics, marami napapakurious nila. Ang akala nila kasi modern pentathlon kasi. So ano yung pentathlon na yung sa athletics? Okay, yung pentathlon po sa athletics is, yung una mong ilalaro is the 60-meter hurdles. Next is the high jump, then followed by the shot put. Then after shot put is the long jump. And next, the last one is the 800 meters, sir. So And parang after every event, so parang pentathlon. opo, pentathlon. Ito, parang heptathlon, yung 8 sports, pero yung pentathlon, 5. No? 5 Limang, po penta. Opo. 5 disciplines niya. Kasi sa heptathlon, 8. Hepta po, hepta is 7. Pito pala, 7. Opo. Yan yung pinagkakaibangan ng pentathlon saka heptathlon. Yung heptathlon, yung Opo. lagi nating sinusubaybayan niya sa iba't ibang mga international sporting competitions. So, sa dami pa naman ng mga events na sinalihan ninyo, pole vault, tapos pentathlon, nakapag-adjust ka na ba? O napipil mo na ba yung pressure ninyo? Dahil sanay ka na sa maraming events na sinasalihan mo, Ma'am Brenda. Yung katawan ko siguro parang sanay na sa pain, pero parang masakit pa rin. Talagang nararamdaman ko pa rin yung pagod sa tanda kong ito, Sir Gav. Kaya lang, nandyan na eh. You need to go, to keep going para matapos. Pero yung pinaka-challenge dyan, sir, nung una, akala ko hindi na ako makakapaglaro sa first event ko sa 60-meter hurdles. Kasi una pa lang, na-check na mali yung pin ng spike ko. Hindi pwede ilaro yon. And luckily, mababait yung mga kalaban ko. In-spare nila yung ibang, binigay nila yung spare nila na pins, kaya nakapaglaro ako. Kahit papaano, with the team effort na rin, na ibuhos mo lahat ng inyong atensyon, ay yung Opo. pagod ninyo, yung puyat at hirap sa training para na makakuha nga ng bronze medal. Lalo na, sa gabi pa nagtitraining. Di ba usually sa umaga at hapon, you regularly doing teaching duties, no? So, maaari natin malaman kung anong day duty ni Ma'am Brenda sa ngayon, yung pagtuturo natin. Ay, ngayon naman po, diretso naman na ako ngayon sa school duty. Kasi next week, bakasyon na namin, kaya more on forms, kaya kahit holiday, tinutuloy yung mga forms na kailangang tapusin sa mga bata, no holiday. Saan ka school ka nagtuturo at ano yung course ninyo?
Dito po ako sa Bhaskaran National High School nagtuturo, sir. Saan ba ito? Bhaskaran National High School. Solano, Nueva Vizcaya. Sa Ah, Region 2 po, Cagayan Valley. Opo. sa Nueva Vizcaya. So, Opo, paki-shoutout mo sir. po na yung mga students ninyo. I'm sure, kung napanood nito itong interview na ito at nakita nito mga students natin dyan sa inyong eskwelahan dyan sa May Solano, I'm sure napanood nila, na-inspire sila na, uy, yung teacher ninyo, yung instructor ninyo, nanalo pala ng bronze medal dyan sa World Masters. Shoutout mo muna sila. Okay. Shout out sa mga estudyante ko, including my former students and my former athletes sa Bhaskaran National High School. Oh, ito na si nanay ninyo. Oo, at Shout out ilang din taon sa ka mga na teachers. nagtuturo sa ngayon sa high school? Ilang taon High ka? school po, Ilang taon na? high Ilang, school po, junior high school, grade 7, grade 9, at grade 10 po yung tinuturuan ko, sir. pero ilang taon ka na sa inyong profession ninyo sa pagiging teacher? 20 years po. Okay. So, higit 2 dekada ka pala. Pero, of course, intindihin natin na bukod sa nakakapagod talaga, yung sabihin natin pagtuturo, pagbibigay ng lesson sa mga bata, I'm sure, kahit nasa stress ka, sa tuwing ka, napapagalitan mo yung mga bata natin, o di kaya tinuturuan mo sila sa pag-form ng mga task, kahit pa paano, mentally and physically, ready ka para sa competition. And siguro yung mga estudyante ninyo, nung napanood nila yung performance nyo sa Amerika, namangha sila. At of course, natuwa sila dahil of course yung teacher na kinabibilangan ay isang atleta pala. Ano ba ang reaction ninyo ng mga estudyante nung nalaman na of course yung teacher ninyo naka-bronze? Eh, masayang-masaya po sila, sir. Tsaka nung Sobra. pagdating ko, nakita nila ako, talagang excited na rin sila na makauwi ako kasi talagang proud naman yung mga estudyante ko, sir. Including yung mga coaches ko noon. Ayun. So, Miss Brenda, ilang taon na ba kayo? Lumipat naman, balik tayo sa athletics ha. Kailan ba nag-umpisa talaga yung athletics career ng isang Brenda Ramos Sinamban? Kasi lately, sa Masters ka naglalaro. Pero noon, nung nagsisimula ka pa lang, saan ka nag-aaral? Nakapaglaro ka ba sa national team? Anong mga Yes. pinakamahalagang kompetisyon na sinalihan mo bago ka pa sumali sa Masters? Nag-umpisa po ako nung elementary ako, na-discover po ako ng isang teacher ko. And then, nagtuloy-tuloy ako hanggang high school, hanggang ang naging coach ko si Madam Eleanor Gonzalez, my best mentor mula noon hanggang ngayon. Nanay ko pa din siya. Shout out kay Mami Neng. And then, nung nanalo ako ng national sa palarong pambansa Lingayen, 1995, silver medalist po ako doon ng hurdles. Then, may mga kumukuha sa akin na schools from Manila. Kaya lang, Kaya lang, siyempre may mga parents naman tayo na nagbibigay ng advice. Ganito, pwede naman ituloy mo dito sa atin na lang, ganon. So I choose the advice of my nanay and tatay. Pumunta din dito sa province noon yung kukuha sana na coach ko from Manila. Kaya lang, ganon. Mas pinili ko kung ano yung advice ng parents ko. And at least naman po, yung mga humawak na coaches ko during my college years, hindi naman po ako pinabayaan. Yung mga coaches ko po doon sa NVC, NVSU na ngayon, maraming salamat po sa kanila. Inalagaan po nila ako. Hindi ka ba nagsisisi na of course, alam natin pag pumunta ka ng Maynila, mayroon ka magandang offer para maglaro. O di kaya makapasok sa national team, sigurado nagagandaan yan. But of course, kinakailangan sumunod ka sa payo ng inyong mga magulang na manatili ka muna sa inyong bayan na pinagmulan. Alam ko, lahat naman matutupad na pangarap mo. Hindi ka ba nagsisisi? Eh, noon pong una, meron naman, pero we need to move eh. Kailangan mag-move on. Ano yung, kung ano mahalaga.
Kasi yung pangarap mo, meron pa namang, may time pa naman. Kasi I choose family, I choose kung ano yung sinabi ni tatay kasi parents knows best. At hindi po noon may parang tinatanong ko sarili ko, what if pumunta ako nagtuloy? Ganon. Pero na-erase naman yun, sir, mula nung makagraduate ako and then ang sabi ko, nag-focus naman ako sa estudyante ko, then nagko-coach ako. Ngayon, maybe nasa timing ang lahat, sir. Kasi hindi natin alam kung nagtuloy ako noon, nakatapos ba kaya ako o hindi. Parang ganon. Eh ngayon, nagkaroon pa naman ako ng time, kahit matanda na tayo, nandito na tayo, still meron pa rin ng time na naituloy ko kung ano yung pangarap ko, my childhood dream. Oo, at childhood dream mo talaga yung makapag-represent ka ng Pilipinas sa isang international athletics competition. At nato pa dito nung nakapasok ka sa Masters, no? Kailan yung unang competition ninyo sa Masters? Nag-umpisa pa ako ng 43 years old doon sa Ilagan. Pero ang pinakauna kong International Asian Masters noon lang last year, 2023 po. 2023 pa Asian lang. Masters, Pero yung nung Asian Masters na po. pero yung Ilagan, that was before pandemic, no? Opo, before pandemic po yun. Okay. And of course, bukod pa rin, balikan na lang natin yung ating naging journey ninyo sa World Masters Athletics. You won the bronze medal sa pentathlon event. And of course, Opo. isama na rin natin, eto, maganda talaga yung resulta na rin. Sa long jump, meron kang personal record dito sa event, 9th place. Sa pole vault, nakapag second finish ka pa sa women's pole vault event, 2.40 personal best record. So, what is your assessment overall sa performance ninyo dun sa mga nabanggit nating events? Siguro nagustuhan ninyo na, of course, nagulat ka ba ng yung mga records na mga naitala ninyo ay karamihan ay mga personal best ninyo? Opo. Unexpected po na hindi ko akalain na ganun yung matatalon ko sa pole vault. Pero sa long jump po, hindi ko po nakuha yung PB ko. Kasi sa last PMAC natin, 4.87 yung natalon ko. Nitong WMAC namin, 4.19 lang yung na-jump ko. Medyo may tama na kasi yung hamstring ko noon dahil sa diretso na paglaro ko ng first day. Kasi dire-diretso yung event ko, sir, from sa March 25, 26, 27, sunod-sunod na araw. At nauna yung pentathlon na 5 events na kinuha lang namin ng more than 3, more or less 3 hours and 45 minutes yung 5 event. Kaya nakargaduhan ka agad, kargado talaga ka agad. Okay. Okay. Kahit pa paano, of course, sa pentathlon, nakapag-uwi ka ng bronze medal, ang mga nakaharap ninyo during the event ay dalawang Amerikano na nag-uwi ng ginto at pilak na medalya. Pero of course, kahit pa paano, kontento ka pa rin sa pentathlon event. Kahit sabihin mo naman, yan talaga yung unang event bago yung long jump sa pole vault event. Kaya medyo Opo. nahihirapan lang ng konti pagdating nga dito sa performance. And at least satisfied ka pa paano dito sa inyong performance. Kahit medyo naguguluhan talaga sa scheduling. Opo, sir. Opo. Okay, so Miss Brenda, ano ba ang reaction ninyo dahil ikaw lamang yung kaisa-isang medalist sa buong Philippine team diyan sa competition ninyo. Ikaw pa lamang So, hindi tayo napalad na nakakuha sana ng ginto, pero sa buong kupunan natin, kayo pa lamang ang naka-bronze ninyo. Ano siguro ang mahalagang aral at leksyon ninyo sa inyong tagumpay na inyong nakamit ninyo dito sa World Masters Athletics? This winning naman, sir, is not just about the competition. It's not about the podium. Itong panalong to is para sa aming lahat.
It's about proving ourselves na anything is possible. Lalo naman po, mostly sa amin lahat na Magic 8 na Team Masters, lahat kami is naka-PV, naka-personal best talaga, sir. Kaya lang talagang malalakas yung mga kalaban namin. Lahat Bibiro, kami nag-PV. Opo. bibiro talaga yung mga malalakas natin mga kalaban in different age groups, ika nga. Pero at least Opo. nakapagtala kayo ng kahit paano personal best record. At maaaring malampasan ito sa pagsabak ito sa Philippine Masters Indoors Athletics Championship, which is happening this coming June sa Pasig. Ah, Opo, so sir. Opo. So, abangan natin yan. Pero, ano siguro yung reaksyon ng inyong mga anak ninyo? Sabihin natin, super nanay ka talaga. You have 3 sons sa inyo. At, of course, napansin na ba na inyong nanay ay isang magigiting, matatapang na at Pilipinong atleta? Napansin naman ng mga anak mo? O yung mga anak ninyo ay balak sundan ba ang yapak ng isang Brenda Sinampan? Yung mga anak ko po, yung dalawa is athlete din po sila. At yung isa sasabak nitong last week of April in Kavra Amit. Kavra Amit po namin. Sasabak siya sa jumps. Tsaka proud naman po sila sa akin. Kaya lang proud na pang inaasar ba ako. Pero ganun sila maglambing sa akin. Yung parang para kaming magkakapatid na nag-aasaran lang kapag may ganito na nananalo o di kaya minsan natatalo ako, parang lambingan namin yung asaran. And I know, proud sila sa akin, my O, family. at nabanggit mo kanina yung isang anak ninyo ay sasabak niya sa Kabra Amin. So, Apo, pag nanalo siya ng ginto, automatically, makakapasok yan sa palalong pambansa dyan sa Ilocos Norte pagdating ng Mayo. So, anong payo na nakukuha sa inyo bilang isang ina or bilang isang coach na rin sa inyong anak na ma makita nila, mapanoong or di kaya mapaiyak ka sa tuwa dahil of course sa kabra pa lang automatic pasok ka na. Pero paano pa kaya pagdating sa palarong pambansa na sabihin natin sa mga pinakamalaking sports competition sa bansa natin, maybe stepping stone na rin para dito sa national team natin. Ano ang advice na makukuha ninyo dun sa anak ninyo na sasabak ka sa na sa kabraa? lagi na ko naman pong sinasabi sa kanya, especially, hindi lang sa kanya, kundi sa mga athletes na tinuturuan ko na hindi lang yung nakafocus sila sa medal. As long as naipakita nila yung best nila, enjoy the game, and play safe, the best yon. Kapag nanalo sila, bonus na yun para sa kanila, sir. Ang number one dyan, maipakita nila kung ano yung best nila at nag-e-enjoy sila. Yun yung lagi kong sinasabi. Yun. Ma'am Brenda, the next competition na inyong paghahandaan is the Philippine Masters. So, back to Opo, training sir. na ba? Recovery pa lang po, recovery training, warm-up jogging, tsaka konting exercise muna ang ginagawa ko, sir. Pero of course, pagdating niya 2 or 3 weeks before the competition, magiging full blast na ang competition. At you have extra time palalo para mag-training kasi sem break na yan ng mga bata natin. So, mukhang magiging full time ka na muna sa pagte-training. And I'm sure gagawin ang best nila para at least makakopo naman ng gintong medalya hopefully sa Philippine Masters. So, ano ang magiging assurance ninyo sa inyong pagsabak ninyo sa Philippine Masters? Hindi ko pa masasabi, sir, pero ang sa akin lagi is basta magawa ko yung best ko, makapagbigay ako ng PB at season's best, masaya na po ako doon, sir. At saka nag-e-enjoy kami sa ginagawa naming competition. Sa Philippine Masters kasi, sir, lahat kami mga matatanda na, at saka parang naglalarong matanda talaga na parang binabalik mo yung kabataan mo na hindi mo na nagawa maglaro ng masyado. Kaya, lahat kami diyan sa PMAX, sir, nag-e-enjoy lagi.
At alam po natin na Ma'am Brenda, titiro talaga para sa isang masters athletes. Yung iba nga, mga magulang na, yung iba, mga Opo. lolo't lola na kahit papaano, iniintindi natin yung ating katawan, ang ating kondisyon, lalo na tayo, yung may edad na rin tayo, unti-unti natin Opo. nawawalan na yung muscles, unti natin nakikita yung mga puti-puti sa buhok natin. Pero, of course, kaya ba natin panindigan, of course, na yung mga masters athletes, yung mga may edad 35 pataas, kaya pa rin na ma-excel sa different sports at maging palaban sa buhay, sa pagiging atleta, kahit pa na hindi pa kayo sabihin natin na anda para magretiro at nasa prime pa rin o nasa peak pa kayo ng kompetisyon. Nanindigan ba kayo na of course bilang atleta, itutuloy at itutuloy mo pa rin yung pagrepresenta sa ating bansa kahit pa dumadagdag tayo ng edad? Opo, sir. Opo. Tuloy pa rin, sir. Walang expiration yung pangarap. Walang expiration ang pangarap, sir. Tuloy pa rin. At ano ba ang inyong advice na nais ninyong sabihin sa ating mga manonood, especially sa mga kapwa mo ring masters athletes o di kaya yung mga nasa edad 35 pataas na gusto sumabak sa ganitong karera, yung mga pagtakbo, pagtalon, pagdag at iba pa. Dahil of course, maraming makaka-inspire talaga sa mga kwento ng ating mga masters athletes na sabihin natin, kahit sabihin natin, nawawala na tayo ng gana o lakas, pero nai-enjoy pa rin yung makapag-representa tayo ng bansa at natutupad na rin yung mga pangarap ninyo ng mga bata. Ano siguro ang may papayo natin sa ating mga manonood, especially nga sa ating mga atleta natin na sa ganitong edad? Sa mga nasa sports community na katulad ko, na nasa masters na, kumbaga nasa paritero na tayong age, tuloy lang natin na tumalon, magtapon, tumakbo for fitness. Health is wealth. Kaya kailangan nating gumalaw-galaw at inaanyayahan ko na kayo tuloy na dito sa coming PMAC natin on June 7 and 8. Sama-sama po tayo maglaro, magtapon at tumalon, tumakbo. Oo, at pakakabangan natin yan at i-cover namin yan itong nasabing event dahil of course, commitment natin sa mga atleta natin. Ay, narinig niyo ba ako? Wala akong naririnig, sir. Okay. So, kiniras na po. Pasensya na, nasa dulo na ating interview. Pero of course, enjoy po natin ito lahat. Baka may problema yata sa audio ninyo, ha? Hello? Hello, Sir Gab. Hello po? Wala po akong naririnig. Can we ask po? Sir Gab. Yan. Can we ask po ulit? Dali lang mayroon na problema. Hello? Hello, hello. Hello? Parang may tawag ka yata. Biglang tawag eh. Okay na, sir. Okay na po. Okay, so pasensya na po, nagkaroon lang tayo ng technical difficulties. Parang narinig ko may tawag yata kay Ma'am Brenda. So, may mga gusto tayong pasalamatan bago tayo tapos sa ating interview. May mga gusto ngayong iiwan na mga mensahe sa lahat ng mga taga-suporta natin. Ito na pagkakataon, Ma'am Brenda, para matapos natin. Put all our sponsors during our World Master Door, especially sa NNF family namin, headed by our President, Dr. Rolly L. Clarava, na siya po nag-up ng kulang na budget ko para makalaro ako sa UIMA to respect sa times namin sa massive sports for our uniform.
To my family, relatives, and friends, talagang ang bag. To all my coaches, elementary to second to college. Ito na po ako. Salamat sa lahat. To my DepEd and my Army Sir family, to my athletes, my students, my former athletes, and my former students, co-athletes. All our sponsors, thank you very much. Ayun, so, Tuloy lang po tayo. Opo. alright, medyo nagkaroon din tayo ng problema sa audio connection ni Ma'am Brenda, pero okay na yan. At least dahil pasalamatan ninyo yung mga taga-suporta natin. So again, congratulations Ma'am Brenda, and we look forward to chat with you again pagdating ng PMAC this coming June sa Pasig na i-cover pa natin yan. And of course, let's all savor the wonderful success ika sa inyong pagkapanalo ninyo, and we're hoping pagdating nga sa competition niya, makakuha mo ang asam na gintong medalya nga pagdating sa competition. Thumbs up para sa ating picture taking. 1, 2, 3. Okay. So muli po, thank you so much Ma'am Brenda sa inyong sabihin natin pag-anyaya na makasama natin ang isang super nanay na katulad mo, at magkita-kita tayo soon, and congratulations again. God bless and more power. Thank you. Bye-bye. Sige po. Salamat po.